Aminin mo, nag-crave ka sa content ko for today's video. Halina't gumawa tayo ng homemade taho. Panoorin mo lang ang video ko hanggang dulo at tuturuan kitang gumawa ng quick and easy homemade taho. Dahil sa nasira yung ready-made na sago na binili ko at may stock pala ako na hilaw na sago, nagpakulo lang ako ng tubig para magluto ng sago. Nung kumukulo na ang tubig, binuhos ko na ang rainbow sago na binili ko sa grocery, at lutuin lamang ito ng around 40 minutes. Halu-haluin lang ito upang di ito mag-stick sa ating saucepan. Uunahan ko na kayo, ang pagluluto ng sago is sobrang tagal. Kapag ganito na ang itsura ng sago means malapit-lapit na itong maluto at naglagay ulit ako ng tubig upang di ito matuyo. Kung trip nyo yung nahihirapan is gawin yung ginagawa ko, pero kung nagmamadali kayo, maaari kayong gumamit ng pressure cooker para 10 minutes lang ang cooking process ng sago. Kung ako sa inyo bumili na lang kayo ng sago at least nakasave ka pa ng time sa pagluluto. Kapag ganito na ang output, pwede na nating patayin ang kalan dahil okay na ang ating sago at let it cool. For today's video, gagamit tayo ng low sugar na soya milk. Syempre health conscious tayo kunwari, bali 1 liter ito at binuhos ko lang sa saucepan. Tapos naglagay lang pala ako ng unflavored na gelatin powder para mamuo ito, lutuin lamang ito gamit ang sobrang hina na apoy. Haluin lang ito hanggang sa uminit lang yung soya milk. Huwag itong pakuluin baka magbuo-buo ito kapag kumulo ito. Continue stirring lang upang di ito masunog, kasi kapag masunog yung asa bottom part nito is, makakaapekto ito sa lasa ng ating taho. Kapag uminit na ang soya milk, maaari nang patayin ang kalan at e-transfer lang sa isang lagayan. At this point, binubuhos ko na ito sa isang round molder at let it cool hanggang sa mamuo ito na parang custard texture. At maaari na tayong mag-proceed sa pagluluto ng sugar syrup o arnibal at naglagay lang ako ng 1/4 kilo ng brown sugar. Naglagay lang ako ng kalahating tasa ng tubig para mabilis itong ma-dissolve. At naglagay rin ako ng 1 tablespoon ng vanilla extract, bali ito ang magbibigay ng masarap at aromatic na lasa sa ating arnibal at makakatulong din itong mapabuti ang aroma ng syrup at umakma sa caramel na lasa ng brown sugar. At hayaan lang itong kumulo ng isang saglit, kapag ito'y kumukulo na maaari na itong patayin at let it cool. Matapos ang mahaba-habang preparation, ito na yung nalutong sago, at naglagay lang ako dito ng arnibal upang di ito magdikit-dikit at magtubig at mapanis din. At halo-haluin lang ito. At ito na ang napalamig na soya milk o taho, uunahan ko na kayo medyo matubig talaga ito kahit nabuo na siya. At ready nang sandukin ang my very own homemade taho, di na kailangan hintayin si mamang magtataho sa umaga, basta alam mo lang ang procedure ng paggawa nito at nakamura ka pa. At nilalagay ko na ang sago at arnibal dito, para authentic ang itsura nito, na revamp version ng classic na taho na alam natin ng ating kabataan. At ito na ang revamp, homemade classic taho mga idol at pwedeng-pwede ng tikman. Pwede ring pang negosyo gamit lang ang maliit na puhunan.